Yeah, hello. Tingnan nyo nga, may sound. Live na ulit tayo. Yan. Live na tayo guys. Pag-check kung may sound. Oh, hello. Hello. Wala na to. Wala, delete na to, delete. Hello, ayan. Ayan, meron na raw. Dito pala, may adjustment pala dito. Ano, maliwanag ba? Ganyan palang boses ko, naintindihan na. Hello. Toragar. Ayan, okay. Pag-inform na lang doon sa iba. Pag-inform, hello po sa lahat. Alright. Ayan na po, okay na. Pag-post na lang doon. Kuya Japson. Okay, thank you. Ayan na po, kasi dito. Dito pang adjustment ito, bagong live naman yung Facebook. Okay. So, like ko muna ito mga comments nyo. Yung mga comments nyo. Alright. So, tuloy po natin ang ating palakayan. Kasi, ang buhay sa mundo ay information. Kung walang informasyon, wala pong paniniwala. At kung walang salita, wala pong information. So, okay, pasa natin yung ating live doon. Sana hindi siya ating mawa kasi nasa biyahe sila. Hindi yata maipasa sa mga group. Ulitin ko po. Ayun na yan po. Ayun na. Ayun na. Sabi na yan. Ayun kami. Tinan ko itong ayan. Lang kasi pasa ko sa mga groups. Yung mga groups kasi tayo na hindi na nakikasali. Kasi may mga inaalagaan tayo mga kaluluwa na sila lang nakakarinig para po mga pastor sila ay hindi po pag nag-react sila ng mahapdi ay hindi po kayo ma-open. Parang ganun po. So, wait a minute. Atin po na ang aking laptop. Ayaw naman na ganun. Ayaw magbukas ang messenger. Ayun. Dito, lagay na yung camera. Natin kung lalabas sila. Para makasabay sila sa ating live. Alright. Ulitin ko po, sa mundong ito, wala pong buhay kung walang salita. Wala pong liwanag at kadiliman kung walang salita. At wala pong paniniwala kung walang salita. So, ang buhay ng tao, po ng tao ay nakasang-ayon sa salita. Ayan natin. Tingnan mo kung malakas. Dahil malakas siguro ugong na ito. Na, kung anong informasyon ang ating natatanggap, yan lamang po ang ating
paniniwala. Kung ano ang ating paniniwala, yan po ang Diyos sa mundong ito. Dahil ang Diyos po, salita. So, babasa tayo ng principle muna. Ha? Para maalaman naman ng iba. Okay na raw sabi ng atin at natin. Yeah, restart ko kasi guys. Wait lang. Meron tayong dito. What do you call it? Habang ang tao ay nananatili sa iisang impormasyon, ang buhay po niya kahapon ay hindi po mababago ngayon. Dahil ang buhay po nakadepende sa natanggap nating informasyon o salita. At ang ating natanggap na information o salita ay nagiging paniniwala. Malinaw sa sabi mismo ng Jesus, ang sabi niya, lahat ay posible sa naniniwala. All things are possible. So, ibig sabihin, ang pagiging posible ng lahat ng bagay ay nakadepende sa salita. Baka hindi nyo po na-get. Tingnan nyo. O, tingnan natin. Sa Marcos 9:23 po, ang katauhan ng tao sa mundong ito ay nakadepende o nakikita sa pamamagitan ng kanyang paniniwala. Kaya sinabi sa principle na lagi natin binabasa, Kawikaan 23:7, kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay ganun siya. Wala po tayong naiisip kung wala tayong alam na salita. Wala tayong narinig na salita. At ang salita na ito naging information, tawag natin. At kapag ang informasyon ay ating dininig, naging paniniwala. Kaya sabi ni Jesus mismo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Kanya na nananampalataya. Sa King James, hindi pananampalataya ang sabi. Kasi kung pananampalataya ang ating gagamitin at may mga taong hindi nananampalataya, ay bias ng Diyos. Ang sabi sa King James, all things are possible to him that believeth. Ang lahat ng bagay ay posible sa mga naniniwala. Ibig sabihin, ang paniniwala ay creator. Siya ang gumagawa, naglalalang ng pagkatao natin. Siya rin naglalalang ng ating buhay. Siya rin naglalalang maging ng hindi nakikita sa mundo ito. Sino naglalalang? Ang paniniwala. Ngunit, sabi niya, posible lamang ito pag ikaw ay ako ay naniniwala. Ibig sabihin, ang information o salita magiging paniniwala naman kung dadaan siya sa iyo at sa akin. At ito ay pagdaan sa loob. Proverbs 23:7, as a man thinketh in his heart, so is he. Ingatan mo ang iyong puso, Proverbs 4:23, dahil yan ang dinadaluyan ng buhay.
So pag sinabi ni Jesus na ang lahat ay posible sa sino mang naniniwala, ito po ay batas o prinsipyo. Naniniwala ka bang may sakit ka, kapatid? Diyos po yan. Yan po ang maglalalang ng sakit mo na hindi mo na nakikita sa kamapitan. Naniniwala ka man ng mahirap ang buhay, kapatid? Yan po ay Diyos sa loob mo. Pag yan ay binanggit mo, kamatayan o buhay yan. Ang Diyos na yan sa loob mo. Ang tawag, paniniwala. Proverbs 18:21, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, pananalita. Salita na mula sa puso. So may dalawa na masugid na bahagi ang sinasabing posible nga. Mayroong imbakan o dam, mayroong gripo o dila. Itong dalawang ito, napakasimple. Na araw-gabi nagagawa natin. Hindi nga lang natin alam na tayo ang creator. Proverbs 18:21, paki-post nga dyan, mga nasusugid na taga-Rowan. So, ang ating nakagisnan ng mga reliyon, denominasyon, ay nagbigay sa atin ng mga salita o information. At ang information na tinanggap natin, naging paniniwala. May isang sekta sa Pilipinas na napakaraming sangay sa buong mundo na si Jesus ay hindi Diyos. Pero tinatawag nilang Panginoong Jesus. Pero si Jesus ay tao lang. Nung sinabi ni Jesus sa Marcos 16, verse 17 to 18, sa pangalan ko, pag sumampalataya ka sa pangalan ko, magpapalayas ka ng demonyo. Ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Tingnan niyo po, yung sekta na yan, kung nakakapagpalaya sila ng demonyo. Dahil tao lamang si Jesus sa kanila. Ang demonyo po, hindi tao. Ang sakit, hindi po tao. Mga Diyos sila. Dating mga anghel, Elohim, Espiritu. Katulad ni Lucifer, baka hindi mo alam kung sino si Lucifer. Bago pa siya bumagsak at naging Satanas. Siya po ang light bringer ng Diyos ng kataas-taasan. Pag nakita si Lucifer, nakita ang liwanag ng Diyos. At siya ay anointed cherub. Ibig sabihin, leader siya ng mga cherubim, mga anghel. Pagkatapos, sasabihin mo sa sekta mo na si Jesus ay hindi Diyos. Pero sa pangalan o sa katauhan ni Jesus, mapapalayas mo ang demonyo at sakit. Paano niya mapalayas kung siya ay tao lamang? Ngunit, kung may nakikinig na taga-sekta, hindi mo ba alam na ikaw mismo ay Diyos? Lalo masakit ka. John chapter 1, verse 1 to 3, basahin natin ang prinsipyo niya. Kung hindi ka naniniwala ng banal na Espiritu ay Diyos, si Jesus ay Diyos. Lalo na, hindi ka maniniwala
na ikaw rin ay Diyos. Yan na, ito na. Ito na. Mabigat na ito. Sabi nga ni Kristo, bakit niyo ako babatuhin? Napakarami kong himala ginawa. Saan sa mga himala ko ang dahilan para niyo ako batuhin? Sabi ng mga Hudyo, hindi naman namin kayo babatuhin dahil sa mga himala na ginawa mo. Kung sasabihin mong ikaw ay Diyos, tao ka lamang, dahil sinabing ikaw at ang Ama ay isa, ay diyan ka lang babatuhin. Kapatid, hindi po tayo nagugulat sa ganyang kaisipan. Marami po gumaling na kanser sa ating ministry. May mga patay na nabuhay, kapatid. Pero hanggang ngayon, kung babalikan ko yung mga gumaling, at sasabihin ko, ako at ang Ama isa. Pag nakita mo ko, nakita mo ang Ama, baliwala yung himala na tanggap nila. Lumayas-layas ka rito sa harapan ko. Yan ang tao. Para bang binigyan mo siya ng susi, binigyan mo siya ng certificate of registration, at yung official receipt na nakapangalan sa pangalan niya. Binigyan mo sa kanya. Pagkatapos sinabi, niloloko mo ko, no? Aning ko yan! Hindi ako yan! Yan. Because of information. Kalaban mo, Diyos, kapatid. Efeso 6:12. Basahin mo. Sino kalaban mo? Mga Diyos. Pero magalit ka pag sinabi sa'yo, higit kang mataas sa kanila. Mga Diyos sila. Sila ay nasa paanan mo lamang. Dahil malinaw na nagkaroon ng atom palitan. Ito ang mga impormasyon na ito. Paano mo paniwalaan? Kung binabasa mo ang Bible pero hindi naging impormasyon sa iyo para baguhin ang iyong paniniwala, paano ka manalo sa mundong ito? Dahil ang sanglibutan na ito may Diyos. Si Satanas. Binulag niya ang mata ng mga ayaw palitan ang kanilang information. Kaya sa panahon ngayon, ang buong kadiliman sinakop ang buong mundo. COVID. Kaya mo ba? Anong sabi ng mga nagtuturo sa ating mga pastor? Ha? John chapter 1. No, pag nagsimula tayo ng teaching na ganito, alam mo, batugan ka na lang talaga kung ayaw makinig. Tapos request ka, prayer request. Pastor, prayer request, tatay ko, nanay ko, kapatid ko may sakit. Eto na, tinuturuan ka ng karapatan mo. Nasaan ka? Huwag ka umasa sa mga prayer request, kapatid. Ha? Gusto ko maunawa natin, napakarami po sa Pilipinas, ngayon sa buong mundo, pinag-pray, may cancer, gumaling. Pero after a while, nung wala na yung nag-pray sa kanila, bumalik ang cancer. At namatay din sa cancer. Alam mo yung anointing, kapatid, dumadalo yan sa iyo mula sa anointed. Pero ikaw mismo anointed.
Sabi ni Jesus, pag ang karumal-dumal na espiritu lumabas sa tao, pupunta siya sa ilang. Maghahanap siya ng kapahingahan. Ibig sabihin, itong karumal-dumal na diablo na ito, demonyo na ito ng mga sakit, kahirapan, mga spirit of oppression, depression, suicide. Ito mga grassroots na demonyo. Hindi po ito yung Efeso 6:12. Mga may rangko yan. Pagdating, iwan ko na, pag may time kayo, hindi ko rin matanda kung saan banda, pero iba po ang fallen angels, iba po ang demonyo. Ang demonyo po nagpo-possess sa tao. Nananahan sa kanyang katawan. Iba po ang fallen angels. Ang fallen angels po, hindi po nagpo-possess. Dahil limitado na sila kapag itong mga demonyo na dating anghel tumira sa iyo, ang sinasayang possession, ganito yan. Lock up. Oras na pinoses ka na ng diablo o ng spirit, ng fallen angel, gustuhin man niya lumayas sa hindi siya makalayas. Gustuhin mo man lumayas ka o humiwalay ka sa kanya, hindi siya makahiwalay. Example, mawalang galang at huwag sumama ang loob, ha? Ang lalaking bakla ay possess ng demonyo ng kabaklaan. Sorry, ha? Pinaliliwanag ko lang. Gustuhin man ng bakla na bumalik sa kanyang pagiging lalaki, hindi niya magawa. Gustuhin man ng espiritu ng kabaklaan, lumayas sa lalaking yan, hindi rin niya magawa. Ganon din sa tomboy. Dalawang klase lang para ang karumal-dumal na espiritu na yan ay lumaya sa tao. Number 1, kailangan mamatay ang tao. Pag namatay na ang katawan, malaya na siya. Hindi na siya naka-lock up. Lockdown. Ang tao na yan, o may taong dumating na anointed. At alam ang kanyang authority sa pangalan o katauhan ni Jesus. Yan, palalayasin niya. Siya ang may authority. Palayain. Gaano katindi ang authority? Mismo ang possessing spirit na hindi niya kayang makawala sa tao. Nung dumating ka, napalayas mo siya. Pero demonyo siya kasi, hindi siya nagpapasalamat. Dahil, itong demonyo, possessing spirits, hindi po sila palagay. Wala silang kapahingaan pag hindi sila nakatira sa tao. Kaya sabi ni Jesus, pag lumaya sa karumal-dumal na espiritu sa tao, pupunta siya sa ilang, magkahanap ng kapahingaan. So dahil hindi siya makapagpahinga, ang demonyo po na ito, napapagod. Hindi siya makapahinga. Ang fallen angels na dating anghel, hindi po napapagod, siyempre, spirit sila. Pero iba ito. Iba itong demonyo na ito nagpupusi sa tao. Makakapagpahinga lamang siya kung nasa bahay niya siya. Ang bahay niya, katawan ng tao. Sakit, kahirapan, inggit, selos, galit, hindi pagpapatawad. Sabihin mo ng lahat, spirit po yun. So sabi, babalik siya doon sa bahay na pinanggalingan niya. At pag nakita niya na walang laman, magyayaya para ng 7 espiritu, mas masama pa sa kanya. At titira sila sa bahay niya dati. At ang kondisyon daw ng taong yan, mas masama pa kaysa dati. Kaya maraming gumaling sa cancer, gumaling sa karumal-dumal na sakit. Pero dahil tinuruan sa simbahan ng lesser truth, hindi na bago informasyon na sila ang buto at laman o nakikitang katawan ng Diyos.
Wala siyang laman. Ang laman niya, dati pa rin pinaghaharian ng kamatayan. Pag sinabi mo, kapatid, gumaling ka sa kanser, sa Diyos lahat ang papuri. Lagi ko nababasa yun, sa Diyos lahat ang papuri. Oh, glory to God. No. That is in violation to the golden rule. Ulitin ko, baka bago sa inyo. Pag sinabi sa Diyos lahat ang papuri, yan ay labag sa golden rule. I give glory to God. No. You cannot give what you do not have. Ulitin ko. Hindi ka pwedeng magbigay ng papuri sa Diyos o kaluwalhatian sa Diyos kung wala kang ibibigay na kaluwalhatian. Hindi mo ba alam na ang Diyos na Ama ay Ama ng kaluwalhatian? Kung Ama siya ng kaluwalhatian, hindi ba may mga anak siya? Sino ang mga anak niya? Kaluwalhatian. Hindi mo ba alam na pag Kristiyano ka, ikaw ay kaluwalhatian? Ikaw ay liwanag? Baka hindi mo alam. Informasyon. Punta tayo doon mamaya. Di pa tayo sisimula. John chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Past tense. Dati siya Diyos. The same was in the beginning with God. Verse 3, all things were made by Him. Sinong Him? Tagalogin nyo natin. Sa simula ay ang Diyos, ay ang dating salita. Kasi may was ang dating salita. At ang dating salita, ang salita ay dating Diyos. Dati. At ang salita ay dating Diyos. Ang ganyan. O ang salita ay kasama ng Diyos dati. At ang salita ay dating Diyos. Dati. Kasi was Inaano ko lang po sa ating Tagalog. Verse 2. The same was in the beginning with God. Ito ring salita ay dati kasama ng Diyos sa simula. All things were made by Him. Ito na. Ang lahat ng bagay, nilalang na niya. Nailalang na. Were made. And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya, walang nagawa na nagawa na. Gawa na lahat. So itong word, salita, information. Bakit sinabing dati? Baka bago-bago ito sa inyo. Bago sa amin ito. Verse 14, ano niya sa salita? And the Word was made flesh. Tapos na kapatid. And dwelt within us. And we beheld His glory. Glory, kaluwalhatian. The glory as of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Ang kaluwalhatian ay gaya ng sa bugtong na anak ng Ama. Verse 16, para maunawaan mo nito ito. And of His fullness have all we received in grace, full grace. Biyaya sa biyaya. Ang grace, divine influence. Divine influence. Banal na pagkahawa sa puso. Naging banal na pagkahawa pa lang noong natanggap mo. Pero wala kang ibang simula. Noong natanggap mo siya, hindi banal na pagkahawa. Hanggang sa itong banal na paghahawa ay para daw, for grace.
para daw sa lalong banal na pagkahawa. So kung ang informasyon natin hindi nag-i-increase, hindi nag-i-increase ang grace, ang sabi sa Roma, kung dumodoble, tumitriple, umi-increase ang kasalanan sa mundo, lalo't higit, umi-increase ang banal na paghawa sa iyo. Kung dating pagkahawa sa iyo sa kadaliri lang, ngayon buong braso na, hanggang sa maging katauhan. Pero of His fullness have all we received. Ang kanyang kapuspusan tinanggap natin. Saan manggagaling ang banal na pagkahawa? Kung natanggap mo ang kanyang kapuspusan. Saan magmumula? Talk to me. Sa labas mo? Sa Diyos na hindi mo nakikita, hiwalay sa'yo? O sa loob mo? Dahil ang kapuspusan niya, natanggap mo na, kapatid. Wala ka nang hahanapin pa. Natanggap mo na. Now, para manawan natin, itong verse 14. And the Word was made flesh. Kaya was, dati siyang Diyos. Dahil itong Word, hindi nakikita. Formless. Walang form. Wala po siyang form. Kaya was God. Pag sinabing was, wala po siyang form. Wala siyang hugis. Ngunit nung nagkatawang tao siya, may hugis na siya ngayon sa labas. Nakikita na siya. Kaya was God. Pero ngayon, nakikitang Diyos. Larawan ng hindi nakikitang Diyos. May form sa visible world. So siya pa rin ang Diyos na walang form. Unlimited. Lahat ng may forms, may hugis, nagsimula sa Kanya. At ang Kanyang kapuspusan ang tinanggap mo, kapatid. Anong tinanggap mo? Kapuspusan niya. Tingnan mo ha. John chapter 17, para maunawan natin, ako nabasa niyo ito. Sabi dito, sa verse 22, nag-uusap ang ama at ang anak. Kayang tinuro sa atin sa denominasyon, sa reliyon, ang prayer ay paghingi sa Diyos. No, kapatid. No. A billion times no. Ang prayer ay pagkikipag-usap ng anak na nakikita sa ama na hindi nakikita. Formless Creator within you. Kapag nag-usap kayo ng ama, hindi siya sa labas mo dahil of His fullness. Ang kapuspusan niya, tinanggap na natin. Hindi po hingi ang prayer. Ang prayer po, paglalang, pag-create. Desisyon ng ama at ng anak. Ng Espiritu at ng kaluluwa. Sasabihin ng bila, death and life are in the power of our tongue. Sabi ni Jesus sa verse 22, pag-uusap nila, the glory which thou gavest me, I have given them. Decision. Kausap niya, sabi niya, pag nakita mo ako, Felipe, nakikita mo ang ama. Ako at ang ama, iisa. Ako ang nakikitang Diyos. Ako ang larawan ng hindi nakikitang ama. Pero ako at ang ama, iisa. Ganyan kakapatid. Of His fullness have already seen. Ang kapuspusan niya tinanggap mo. Baka hindi mo alam. Pero ang denominasyon sinabi natin, manalangin tayo sa Diyos, hampas natin sarili natin, mag-umiyak tayo, no? Magmakaawa tayo sa Ama. Come on.
At sasabing, patawanin mo kami sa lahat ng kasalanan. Tapos na yung prayer na yun, kapatid. Pinanalangin ng mga disipulo yun para sa atin. At naganap na. Ang kingdom mo, dumating nawa sa lupa. Dumating na, kapatid. Hindi ba ikaw na ngayon ang templo ng kaharian ng Diyos? Alin na mas malaki? Ang kaharian ng Diyos o ang Diyos? Talk to me. Walang mas malaki sa Diyos. Formless ang Diyos. At yan natanggap mo. Mula sa walang hugis. Huhugisin mo lahat. Katulad dito sinabi ni Jesus. And the glory which thou hast given me, I have given them a decision. Pero kausap niya naman. Ang kaluwalhatian na binigay mo sa akin dito sa lupa, kapatid. Sa lupa ay binigay ko sa kanila. Hindi mo kailangan ng kaluwalhatian sa langit, kapatid. Pag doon ka na. Hindi mo na kailangan doon. Dito kailangan mo ng glory. Dahil itong glory, kaluwalhatian, ito ang liwan ng kadiliman ng isang libutan. Dahil sa glory nito, sabi niya, that they may be one, even as we are one. Sa oras, kapatid, na ang glory, kaluwalhatian, ay hindi nahayag. Anak ka man ng Diyos, hindi ka iisa sa Diyos. Bakit? Makikita sa panalangin mo. Ama, salamin, dumating na ako sa lupa. Tapos ka. Ibig sabihin, kung babasahin mo pa ito sa baba, ang Diyos at ang tao naging iisa lamang sa mundong ito pag nahayag ang kaluwalhatian. Kolosas 3:4. Kapag ang buhay nating si Kristo nakapuspusan ng Diyos, nahayag, mahayag din tayo sa kaluwalhatian. Hindi ka naman kapuspusan ng Diyos, kapatid. Ikaw ang larawan ng hindi nakikitang formless creator. Hindi ba ikaw ang templo ng banal na Diyos? Hindi ba ikaw ang templo ng banal na Espiritu? Hindi ba ang buhay mo, Kristo? At si Kristo ay kapuspusan ng Godhead sa katawan. Hindi puspos ang Diyos pag wala siyang katawan sa mundong ito. At para mapuspos ang Diyos, kailangan ang katawan na ito may buhay Kristo, dahil ang Kristo kapuspusan ng Diyos. Tapos sabihin mo si Jesus, hindi Diyos. Lalo na kung sasabihin ko ikaw Diyos. Lalo hindi ka maniniwala. Ang kalaban mo Diyos. Hindi isa, mga Diyos. Bago tayo magpatuloy niya, puntahan natin para lalong magalit itong espiritu ng reliyon at denominasyon para magngit-ngit siya lalo at mangulumtoy siya. Awit 82. Mga awit 82. Sige nga, para lalong magalit itong espiritu na nakatira sa tao, informasyon. Ang espiritu po sa mundong ito, informasyon. Salita. The words that I speak unto you. Ang nagsasalita ay si Logos. Salita ng Diyos. Pero nagsasalita ang Logos. Pag ang Logos na si Jesus nagsalita sa iyo at sa akin, at ang salita niya tinanggap ng puso natin, ang mga salita niya ay pawang espiritu, creator, formless, at pawang buhay. Principle yan, kapatid. Pag nagsalita naman ang diablo, at tumimo sa puso natin, naging rema din yan. Ang sinasabi, the words that I speak unto you, ang word doon, rema. Ang Logos, nagsalita ng rema. Ang diablo, nagsalita ng salita at pumasok sa ating puso, naging rema, naging creator, spirit,
Kaya makakapaglalang siya. Sinabing ng doktor, may sakit ka? Natural. Sanay tayo makinig sa doktor, no? Informasyon. Kaya na mangyayari? Ipagsabi mo pa nga. Naghanda na po kami. Pastor, may sakit po sa ganito, ganon. Naghanap na po kami ng espesyalista. Kaya kailangan daw po ng ganito, ganon. Halimbawa, wag na yung ganon. Yung normal na lang. Alam nyo ba na normal sa babae magkaanak? Sa mga may buntis na asawa. Normal sa babae, mga anak. Pero dahil sa informasyon para kumita sila ng pera, normal din maternity test. Alam mo ba nung araw wala naman maternity test? Ang nanay ko po, hindi po alam yung maternity test. So dahil sa medyo may pagkabaog ng aking tatay, 14 lang naman kami. Iisa lang kumadrona. At dahil ako ang pangalaw sa panganay, alam ko kung anong ihanda. Pati pagbaon ng inunan, kapatid, alam ko. Wala namang prenatal na sinasabi. Pero dahil sa modernong mga informasyon, lalo na tanungin, saan po, Mr. Ninyo? Ay, sa Saudi po. Nako, cesarean po kayo, Mrs. Cesarean po kayo, walang kaduda-duda. Alam mo ba, sabi kaklase kong doktor, pagka may buntis na, nang nakikita namin, alam mo kung ano, pang down sa kotse. Kaawa-awa naman ang mga taong hindi alam ang kanilang karapatan. Yun, nangutang. Hala, sinabi kasi ng doktor, paano ito, pastor? Wala naman trabaho, asawa ko, cesarean daw po ako, si pastor naman, pray po tayo. Ang pipray naman ni pastor, Ama, Diyos ko, hanapan niyo po ng mura na doktor at hinihiling namin sa iyo ang pangtustos sa pambayad sa doktor. My! What? Oh, my God. Saan ang pananampalatayang sinasabi? Ay, nakabaon-baon sa utang. Bakit? We walk by sight, not by faith. Ito ang katulungan na lahat niyang tatalunin mo. Pero maraming galit. Bakit? Galit sila sa kanilang tunay na pagkatao. Awit 82. Verse 1. God standeth in the congregation of the mighty. He judges among the gods. How long will you judge unjustly? Pati sarili nila, hinahatulan nila ng mali. Na hindi kaya ang mga anak ng asawa niya pag hindi cesarean. Sa may mga pera, okay lang. Ha? May pera kayo, no problem. Yung sa mga walang pera, okay lang yun. Kung maasawa lalaki, magkano daw? 30,000 piso. At least hindi masira katawan mo. Mahal. Iiwain ka, kukunin si baby. Okay, tahiin nila, okay yan. May pera naman tayo, okay lang yan. Lalo na kung asawa pera naman tayo, daddy. Pwede pa, cesarean tayo. Okay, magkano daw ba? 50, sige, go. Okay ba yan? Okay, anong gustong hiwa? Ikes? O bikini? O pakros? Okay lang yan, ha? Depende sa'yo. Kasi, kung kaya mo naman at okay lang sa'yo, walang problema. Sa akin, walang problema, ha? Pero yung mga hindi kaya, may sinasabi ko. Halimbawa, may sakit ang anak, may sakit ang asawa, at katulad halimbawa ng ating kapatid, Kenneth Hagin. Marami siyang pinagaling. Yung mga karumal-duman na sakit. Anointed siya. Healing evangelist. Pero nagkat-goiter ang misis niya. Pinalangin siya. Nag-usap sila. Kinakausap niya ang Diyos. Sabi niya, Ama, Jesus, Lord, alam ko, nakikita ko na pag inoperahan ng asawa ko, mamatay siya. Kaya sa sinabi sa kanya ng Lord,
Dali mo sa hospital. Hindi siya mamamatay. Pina-check up. Sabi ng mga doktor, hindi pwede operahan. 90% mamatay siya sa operation table. So sabi ni Kenneth, ako lang operahan nila. So kung minsan, mga kapatid, maging practical tayo, ha? Huwag masyadong ipipilit naman natin pananampalataya natin. May doktor naman na pwede naman gamitin ng Diyos para gumaling. Ano? Dali mo sa doktor. Kung kailan operahan, di pa operahan mo. Pero yung mga sinasabi na mamatay, yun ang kontrahin mo. Yeah. Di ba, pag ito, bakasyon, uso sa atin dyan, yung mga bata, yung mga ating mga baby boys, anong ginagawa pag bakasyon? Inoperahan din, ha? Yung uso sa atin. Dito naman sa Australia, o kahit sa Amerika, bawal. Kuha ka mo ng isang malaking dahilan para operahan nila. Alright? Now, maging practical tayo. Minsan, na maging ang Diyos, sinasabi niya, opera ka. Para makita mo yung gaano ka kadakila, gaano ka makapangyarihan yung pananampalataya. Ha? Huwag tayo maging religyoso. Ano din? Ba't umiinom siya ng gamot? Ang gamot ay gamot. Pero, kaya ang gamot, bigyan ko isang halimbawa. Nagbisita ako sa medium kung hindi ko nakapasok sa bilib. May medium, may maximum. Pero bago pa ipasok sa bilib, dadaan na sila dun sa kumbaga ano tawag naman, ilang buwan ka muna doon, pagsanayin ka, hubugin ka, sabihin na wala ka na sa laya. So, depende sa iyong sentensya, kung doon sa maximum, sa bilib. Meron tayong nakausap doon. Ano lang naman siya, yung Indiano siya. Tatay niya, doktor. Siya naman marami siyang PhD. Talino. Katalinuhan niya na demanda siya ng pag-scam ng maraming tao. Kulong siya. Anyway, nag-uusap kami kasi lagi tayong minister sa mga araw. Sabi niya naman, dati ako Buddhist. Dati akong Hindu. So tinagal ko na rito sa loob. Sabi niya, nabasa ko ang Bible at nakikinig ako. Sabi niya, tama eh. Kasi may na akong kaibigan eh. Sabi niya na nasenggo siya. Pero nagkaroon siya ng parang sakit sa loob. Hindi ko matandang ano sinasabi. Nakaratay sa ospital. Tapos sabi niya, kinausap niya tatay niya. Sabi niya, tay, sabi naman doktor doon, wala naman pa kasi, hindi makalabas. Baka buwan ng abutin, wala na yun. Nasaan ba siya? Okay. Punta ko naman. Pagdating doon ng tatay niya, nakaratay yung kapatid, yung kaibigan, binigyan ng tatay niya 2 kapsulang malaki. Oh. Inumin mo to. Huwag mo sabihin kahit kanino kasi nainom ko siya. Nagtagay ng whiskey. O, inumin mo. Nagupin mo. Sa oras na nainom mo yan, bukas na bukas, makalabas ka na. Siyempre, no? Kilala niyo itong doktor na ito. Magaling na doktor to. Tatay ng kaibigan. Inumin mo. Ang pantulak whiskey. Kinabukasan tumayo, lumabas ng hospital. Nga siya sa tatay niya. Grabe ka tatay, grabe ka. Ano yung pinainom mo sa kanya? Sabi ng tatay niya, panaingay. Ano yun? Multivitamins. Bakit siya nakatayo? Information, kapatid. All things are possible to him who believe it. Akala niya, wonder drugs ang ininom niya. Yung pala, multivitamins lang. Yung naniwala siya. So, pag inoperahan ang asawa mo, sabi ng Diyos, operahan mo, ang paniniwala mo pa rin ang bubuhay sa kanya. Please, huwag maging religyoso. Pero pag wala ka naman pang opera, kapatid, i-counter mo. Resist ka. Alam mo yung resist? Sabi, submit yourself
unto God. Resist the devil, and he will flee from you. Resist means, huwag mo suntukin. Wow! Ibig sabihin ng resist, abstain from that thought. Huwag mo ipasok sa puso mo ang kanyang salita. Dahil ang labanan sa mundong ito, paniniwala. Sinabing may sakit ka, devil yan. Sinabi ng Diyos, pinagaling na kita. Diyos yan. So to resist, 1 Peter 5:8, ganun din. Labanan mo sila ng iyong pananampalataya. Labanan ng believing. Pag tinanggap mo yan, may sakit ka, hindi ka nag-resist. So, sabi ni Pastor Chris, the devil is not a factor. Ibig sabihin, huwag mo siya unawain, huwag mo siya intindihin. May dapat ka intindihin ang tamang informasyon. All things are possible. Ba't ba tayo napunta rito? Atin na. Saan na ba tayo? Psalm 82. Hindi pa tayo nakapunta dun sa ating ano. Yan, tapos na. Alas 7 na. Yan. Tayo nakasimula sa ating nabanggit natin po yung samitin. Ito yung mga verse 3. Defend the poor and fatherless to justify the afflicted and needy. Verse 4, 82 verse 4 ng awit. Deliver the poor and the needy. Rid them out of the hand of the wicked. Verse 5. They know not, neither will they understand. They walk on in darkness. So saan naliwanag? All the foundations of the earth are out of course. Alam mo ba na kung bakit lumihis ang orbit natin sa buwan? Dahil sa mga anak ng Diyos na lumalakad sa kadiliman, hindi kilala kung sino sila. Ang ikot ng mundo sa buwan ay 365 and 1/4 days sa ngayon. Hindi ko alam kung nag-increase na. 365 days and 6 hours. Kaya every 4 years, ang 6 hours iniipon para maging 24 hours o isang araw, idadagdag sa February. Kaya, nagkakaroon ng leap year. Pero, hindi pwede yung kanyang ikot. Dahil perfect ang Diyos. Ang tamang circle ay 360 degrees lang. Pero ang ikot ng alam mo ba na basahin mo sa aklat ni Joshua? Isang araw, hindi umikot ang mundo sa araw. Basahin mo. Kung hindi nangyari yun, maring 366 days and 6 hours ang ikot ng mundo ngayon. Buti na lang si Joshua, pinatigil mo. Basahin mo. Now, they know not, neither they will understand. Neither will they understand. They walk on in darkness. All the foundations of the earth are out of course. Lumihis po ang pundasyon ng langit, ng lupa. Lumihis. Ito mga sinasabing earthquake. Ang pundasyon po ng lupa, gumalaw. Kaya may earthquake. Bakit may earthquake? Dahil sa youth, sa akin. Verse 6, I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. Sabi niya kayo mga Diyos, at lahat kayo anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi naman sinabi Diyos kayo, kung hindi kayo anak ng kataas-taasang Diyos. But, ye shall die like men. Sabi ng mga Bible scholars at mga religyoso, para daw ito sa mga anghel. Sa verse 7, may anghel ba na namatay? Stop them. Ye shall die like men. Ibig sabihin, nasa lupa itong mga Diyos. Nasa lupa, nasa mundo. And fall like one of the princes. Tulad ng mga prinsipe, mga presidente, gobernador, nangamatay din ng mga anak ng Diyos. Tinuklaw ni COVID. Bakit? Hindi sila naniniwala na sila ay anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, ano lahi mo? Kung anak ka ng Diyos, ano ka? Ang anak pa ng kalabaw, aso?
talk to me. Arise, O God! Bumangon ka, O Diyos! Sabi sa verse 8. May Diyos ba tutulog-tulog? No, hindi ito yung Diyos. Nating Ama. Hindi siya natutulog. Tayo ito. Tutulog-tulog tayo. Marami sa akin, tulog! Judge the earth! Dahil ikaw, Genesis 1:26 and 27, ikaw ang may dominion sa earth. Kaya ikaw humatol. Dahil mamanahin mo lahat ng mga bansa. Sino ang pinangakuan? Pinamanahan ng mga bansa. Sino? Nabasa ko sa Roma 4, basahin mo. Kay Abraham pinamana ang buong mundo. Kapag hindi tayo bumangon bilang anak ng Diyos, wala tayong mamanahing bansa, kapatid. Kaya mga taga-Quezon, mawalang galang na. Mamanahin na kayo. Pero pag oras na sumabay kayo sa amin, may mamanahin din kayo. Ano po? Alright? Ang mamanahin niya, naibigay na. Of His fullness have all we received, and grace for grace. Now, etong sinasabing I am, kaya ko nga, sa Exodus tayo. Aklat ng Exodus. Dito natin kunin ang ating pamagat sa galing ito. Hinay-hinay para maunawan natin. Sinugo ng Diyos si Moses na palayain ng buong Israel nung nasa Ehipto sila. Verse 14, tinanong siya sa verse 13, sabi niya, and Moses said unto God, Exodus chapter 3, Exodus chapter 3, verse 13. Tinanong siya ni Moses, sabi niya, pag dumating ako sa harapan ng mga anak ng Israel, at sabihin ko sa kanila, ang Diyos ng iyong mga magulang ay sinugo ko para palayain ka. Pag tinanong nila kung anong pangalan mo, anong sasabihin ko sa kanila? Dito, sumagot ang Diyos kay Moses. And God said unto Moses, verse 14, I am that I am. And He said, thou shalt say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. Nagalugin. Sinagot siya ng Diyos. Sabi mo Moses sa kanila, ako nga, iyan. Ako nga. Yan ang sabihin mo sa mga anak ni Israel na si ako nga ang nagpadala sa iyo. Siguro naman Tagalog tayo. Pag sinabi mong si ako nga, ikaw. Sino tinutukoy mo? Ibang tao o ikaw? Kaya sinabi niyang I am that. Ibig sabihin lahat ng that. Lahat ng iyan. Ako. Ibig sabihin ko may forma yan. Galing sa akin yan. Walang forma. Tignan mong kalawakan ko. Ito malaking halimbawa. Tignan mong kalawakan. May forma ba? Ang langit may forma, wala. Dito kami sa Australia. Dito kami sa ilalim ng mundo. Ang Pilipinas dito banda, sa taas ng konti. Ang Canada, ang Greenland dito sa taas. Ng mundo. Kung nandito ka man sa Australia, sa baba, may kalawakan pa rin dito. May forma bang kalawakan? Nakita mo may forma? Ang kalawakan? O wala? Yan ikaw. So sa loob ng kalawakan na ito, nariyan mga photon, nandyan ang sinasabi nila molecules.
nandyan ang sinasabi na kuryente, electricity. Wala pang electricity noon, mayroon na dyan. Hindi lang alam ng tao. Ang akala ng tao noon, ang mundo ay malapad. Pero dahil kay Columbus at kay Lolo ba natin yun? Magellan, napatunayan ng mundo ay bilog. May hugis. Pero sa loob siya ng kalawakan, walang hugis. Yan ka, si Ayan. Ayan da! Kapag nagkaroon ka na ng imahinasyon sa loob, mayroon siyang shape, may forma siya. Pag pinakawalan mo sa dilag, yan. Ako. Naku, ano niya? Kaya pag ang mga anak, kapatid, Suwail, at ikaw ngayon si Ayam, ikaw ang may buhay Ayam, huwag mo sisihin kapatid. Ikaw yan. Lalo na kung magsalita ka sa kapatid ko. Yan. Kaya yan, ikaw yan. I kill and I make alive. I am. I wound. Sinusugat ako. Nagpapagaling. Yun ang gagawin mo ngayon. Dahil sinugatan mo na. Sabay, di baguhin mo lang informasyon. Baguhin mo lang ang paniniwala kasi all things are possible to him that believe it. Baguhin mo ang informasyon na pumatok sa puso. Isipin mo, ay kapatid ko yun. Naku, ang bait-bait niya. Babalik dito yan. Mahal na mahal kasi siya ni kuya. Ito kuya ko si Ayan. Ito si ate. Pag nakita mo, hayaki, yakapin, halikan mo. Nagbago na si ate, nagbago na si kuya. Alam mo? Kaya ka nagkaganon? Dahil sa akin. Ako kasi ang I am. Ako kasi simula eh. Ako ang I am. That. Ikaw yan that. Pero pag lumaki ka naman, natuto ka, ikaw na si I am. Lahat na nakikita mo sa labas mo, sa buhay mo, ikaw yan. Nilalang mo yan. Dahil sa informasyon. Sa paniniwala mo. Yung bukang bibig natin, alam mo ito, alam mo, nako, hindi ka pupunta sa church, nako, balang araw. Yan, ikaw yan. Sana maliit na maiksi na ating pamagat ay naunawa natin. Sa mundong ito, hirap at na. Lahat na nakikita natin. Ito'y bunga ng inisip natin sa loob. Forma, shape. Pero ang loob ay kalawakan. Forma. Marami pang maimbento sa taas, balang araw. Napakarami pang estrella na hindi nila narating, hindi nila naunawaan, hindi nila napangalanan. Lately lang, meron silang pinangalanan na planeta. May form na, may pangalan na. Nasaan itong planeta? Sa loob ng kalawakan. Formless. Ito yan. Dahil ikaw ang templo ng banal na Diyos. Formless. Nagkain. Tingnan mo kung gaano ka natindi. Kamatayan, ikaw naglalalang. Buhay, naglalalang. Sugat, ikaw rin. Nagpapagaling, ikaw rin. Lahat may forma. Pero galing isa walang forma. Formless. Creator na sa iyo. According to the power that is working within you, formless power will form ang walang hugis. Kung siya may hugis na, limitado siya. Hindi na siya makapag-hugis pa. Wala siyang hugis, kalawakan siya. Parang kalawakan niya. Kung sa loob ng kalawakan, napakarami niya may hugis, hindi pa na invento. Hindi pa na na-discover ng maraming siyentipiko. Tayo rin, kapatid. So sa oras na ito, ang ating mensahe, ikaw at ang Ama iisa, ngunit ang Ama na buhay mo, walang hugis, formless, creator. Lahat ng gusto mo, i-create na may forma na hugis, gawin mo. Dahil kamatayan niya, ikaw rin gumawa. Buhay, ikaw rin. Ano sabi sa ating last episode? Sabi? Kamatayan man ng buhay, o buhay, iyo yan. Pang-ari ng tatas mo. Kaya lahat yan, ikaw. Ako. Yan. Ako yan. Ako nga yan. Alright? So hopefully, unti-unti lumilinaw sa atin. Father Almighty, salamat po Ama at mayroon kami natanggap butil-butil man
Ngunit ito lang kaya namin lunukin sa gabing ito. So, nanamnam namin ang lasa. Bukas uli, Ama, ay meron ka uli inanda na mas masarap na pagkain. Because revelation is progressive. Father Almighty, salamat sa glory mo na sa amin, na kapustusan mo na sa amin. Lagi namin ito unawain, alalahanin, at maging kamalayan na wala sa labas na nasa loob ka namin at panag-uusap tayo ang invisible at ang visible nag-uusap upang maging isang kapal nakita sa mundo nito. Ama, salamat po. And we give you back what we have, the glory, the dominion, the cycle of it. Patuloy na dumadal springs of living water. Dadaloy mo na sa amin, bigay namin sa iyo at babalik sa amin dahil ikaw ay nasa amin. Salamat po sa pangalan naming buhay ng iyong kapuspusan namin rin katauhan at kami kanyang butuat naman si Jesus Cristo. We pray tayo. Right. Amen. Hallelujah. Angels of God again, we just touch you guys. At tayo ng video na ito. In Jesus' mighty name, we touch you and we bless you. Amen. Guys, medyo mababa kasi nag-testing ulit na. Bukas alam ko na paano gagawin. Bukas, Friday, mag-live tayo kung wala magla-live. At Saturday, sina Ate Sina, Ate CJ, please, mag-teach kayo. Ate Nat, Ate Ann, tara mga ate natin, mga kuya natin, saan na? I love you guys, I love you. You have a wonderful evening.